Kasi hindi pa umuwi yung kasama namin na si Jaren. Magkasabay po silang nawala ni Divine nung nasa hotel na kami. 11 PM girl ang tawag nila sa akin dito. Kasi pagpatak ng 11 ng gabi, kailangan ko nang umuwi. Panlilin lang ang ginamit niya para makuha ang loob ng mga biktima niya. Kwentong Takip Silim. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video. Huwag na din kalimutan mag-subscribe. Sa isang tahimik at payapang probinsya, merong munti ngunit maaliwalas na silid na nagbibigay aliw at ligaya sa mga lalaki na nais magkaroon ng kapahingahan matapos ang buong maghapong pagpapagod sa mabigat na trabaho. Ang nag-iisang club sa gitna ng liblib na lugar ang siyang tanging himpilan ng mga kalalakihan sa oras ng kanilang personal na pangangailangan. Isa doon si Jeffrey, 28 taong gulang. Construction engineer sa isang ginagawang malaking gusali ng poultry sa hindi kalayuan mula sa kinaroroonan ng club. Sa araw-araw na trabaho niya sa construction site, tila yun na yata ang pinaka-nakakapagod na araw para sa kanya. Kaya naman ay nagpa siya siyang maghanap ng paraan upang maglibang at palipasin ang oras sa masaya, ngunit nakaka-relax na aktibidad. Hanggang sa natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng club. Sa loob noon ay naroon si Divine, 22 taong gulang, isang GRO. Ang trabaho niya ay magbigay ng serbisyo at aliw sa mga parokyano at kliyente na nangangailangan nito. Depende sa mapagkakasundo ang usapan ng serbisyo at halaga. Sabik na pumasok si Jeffrey sa loob ng club at nagpalingalinga pa ng tingin. Tila ba may hinahanap ang kanyang mga mata? Halos hindi niya maaninag ang mga lamesa at upuan dahil may kadiliman ang loob ng club. Kita rin dito ang tila umuusok na paligid na dulot ng smoke effects na sinadyang ikalat sa loob. Sumasabay naman ang mga madidilim na ilaw sa saliw ng musika na tila bang nangaakit sa pandinig. Nagbibigay ito ng labis na pananabik sa sinumang makakarinig. Sa bawat lamesa ay napagmasdan niya ang mga kalalakihan na masayang nakikihalubilo sa kani-kanilang mga kaibigan at kasamahan. Nakaupo din sa mga tabi ng mga ito ang iba pang GRO, na kagaya rin ni Divine. Yes, sir? May kasama po ba kayo? May bakanting table pa po doon sa dulo para sa 2 tao. Napakaganda nito sa suot na spaghetti strap na silver duster at humahapit sa kanyang buong katawan. Naaninag din ni Jeffrey ang kagandahan nito sa kislap ng mga nagagalawang dark lights. Ang amoy na pabango nito ay tila lason na hindi niya nais iwasan. Kitang-kita niya ang maalindog na hubog ng katawan nito habang palapit sa kanya. At huli na para umiwas siya ng tingin dahil mas naging malagkit ang titig nito sa kanyang mga mata habang nagsasalita. Wala. Mag-isa lang ako. Pero pwede naman sigurong maging 2 kung sasamahan mo ako sa table. Sure, kung okay lang din sa inyo. Total, wala pa rin naman akong ka-table. Wala din ako makausap kasi busy yung mga kasamahan ko sa mga kliyente nila. Cool. Di okay kung ganun. So, tara na. Habang maaga pa. Alam mo na, para makarami tayo. Teka, ngayon lang yata kita nakita dito. Bago ka lang ba dito sa lugar? Oo. Kakadestino ko lang dito 1 week ago. Galing ako sa destino ko sa Palawan. Kakatapos lang ng project namin dun eh. Gumawa kami ng hotel and resort.
Ayun, pagkatapos nun nalipat naman kami dito. Nakakabagot kasi sa barracks after ng trabaho. Kaya naisip ko na maghanap ng mapaglilibangan. I see. So, paano mo naman nalaman tong club na to? For sure, may nakapagsabi sa'yo na may club dito? Oo, yung mga tauhan ko. Sila Bernard tsaka Jaren. Madalas daw sila dito eh. Isasama ko nga sana sila ngayon kaya lang masama daw ang pakiramdam ni Bernard. Si Jaren naman, hindi naman sasama yon kung hindi kasama si Bernard. Tandem kasi yung dalawang yon. Maski sa trabaho sila ang magkabady. Oo. Kilala nga namin sila. Sila yung madalas nag-aalok sa akin ay labas ako. Kaya lang, hindi naman nila kaya ang presyo ko. Ha? Inaalok ka nilang dalawang lumabas? As in, sabay sila? Paano yun? Dalawa sila. Oo daw. Ewan sa trip na mga yon. Pero kahit ni isang beses naman hindi kami natuloy. Kasi nga, hindi daw nila kaya ang presyo ko para ma-take out. Ang weird ng dalawang yun ha. I mean, kilala ko naman sila kasi palagi ko silang nakakasama sa mga projects ko. Pero hindi ko iniisip na may ganun pala silang trip. Baka trip nilang threesome. Pero sa totoo lang, bet ko din yun kung matutuloy man. Mas maganda pa nga kung kasama ka namin para the more, the merrier. Tara, mag-order na muna tayo. Gusto ko ng beer tsaka ng sisig para pulutan. Ikaw ba? Hindi ako namumulutan eh. Gusto ko beer lang. Oh, baka mabilis kang malasing ha? Hindi kita atrasan. Kahit saan. Kahit pa sa kama. Nakadama naman ng kakaibang kilabot at init sa katawan si Jeffrey nang gawin yun ni Divine. Pakiramdam niya'y nanikip ang kanyang panloob at kung anong may biglang nagalit at nagising sa loob nun. Ipinilig niya ang ulo upang iwaksi ang naiisip. Pag-angat niya ng kanyang ulo ay nakita niya na papalapit ng muli si Divine, dala ang isang tray ng order nila. Napakaganda talaga nito. Nakakahalina ang angkin niyang appeal at aura na hindi maiiwasan ng mga kalalakihan na gaya niya. Here's our order! Come on, sabayan mo na ako mag-inom. Cheers! Halos nakailang order na sila ng alak nang napansin ni Jeffrey na hindi pa rin tinatamaan si Divine. Ni hindi man lang niya ito nakitaan ng pagkahilo o kahit anumang kilos ng isang taong may tama na ng alak. Ang tingin niya dito ay mas lumalakas pa at mas lalong nagiging aktibo. Teka, matanong ko lang pala. Bakit sa ganda mong yan at alindog, ikaw lang ang walang ka-table sa mga kasamahan mo? Sila may mga ka-table na kaagad pagdating ko kanina. Yun ba? Kasi ayaw nila ng until 11 p.m. girl. Gusto nila yung magsistay sa table nila hanggang umaga at hanggang magsarado tong club. Ha? What do you mean? 11 p.m. girl? Sorry, hindi ko magets yun. Ganto kasi yun. 11 p.m. girl ang tawag nila sa akin dito. Kasi pagpatak ng 11 ng gabi, kailangan ko nang umuwi. Ganun ba? Kaso past 9 p.m. na. So, ibig sabihin may higit 2 oras na lang kitang makakasama? Ganun na nga. Sorry ha. Pero teka, malapit na tayong magkahiwalay pero hindi pa pala natin kilalang isa't isa. Ako nga pala si Divine. Basta Divine na lang. And you are? Oo nga pala no. Napasarap kasi yung kwentuhan natin. Ako nga pala si Jeffrey. Jeffrey De Luna. Pero, curious lang ako. Bakit naman palaging kailangan mo nang umuwi pagpatak ng alas 11? May naghihintay ba sa bahay nyo? Actually, yes. Meron nga. May anak kasi ako. Babae. 1-year-old pa lang siya. Binabantayan siya ng kaibigan ko kapag nandito ako sa trabaho. Pero umaalis din siya ng bandang alas 12 kasi umuwi sa bahay nila. So dapat, pagpatak ng alas 12, nasa bahay na ako para may kasama yung anak ko. Ganun ba? So in short, salitan kayo sa pagbabantay sa anak mo. Napakabait pala ng kaibigan mo, no? Imagine pumayag siya sa gantong setup. Sana lahat ng tao ganyan mag-isip, ano?
Isang oras pa ang lumipas ay nagpaalam si Divine na magpupunta sa banyo. Kaya tumayo ito at tinungo ang likurang bahagi ng club dahil naroon ang banyo na para sa mga babae at lalaki. Isa lang ang banyo na ito kaya naman kinailangan pang maghintay ni Divine sa labas saglit para hintayin matapos ang nasa loob nito. Divine! Sasamahan na kita. Naiihina din kasi ako eh. Talaga? Sasamahan mo ako sa loob? Sure! Halika para sabay na tayo. Nang ganap na silang nasa loob ng banyo, ay agad na inilock ni Jeffrey ang pintuan nito at madiin na isinandal doon si Divine. Nagmamadaling siniil niya ito ng maiinit at maaalab na halik sa labi. Ramdam na ramdam niya ang lambot at tamis ng mga labi ni Divine. Gumanti naman ang halik ang babae na lalong nagbigay ng kasabikan na kay Jeffrey. Sa labis na kasabikan ay dahan-dahan na niyang hinilang pababa ang shoulder strap ng duster ni Divine. Habang si Divine naman ay kusa lamang na nagpapaubaya. Nang tuluyan ng maibaba ni Jeffrey ang damit at panloob ng babae, ay tumambad sa kanya ang malulusog na dibdib nito. Parang hayok na sinunggaban ni Jeffrey ang magkabilang umbok noon na lalong nagpahalinghing kay Divine. Ngunit habang abala si Jeffrey sa pagpapaligaya kay Divine, pababa sa parting katawan nito ay tiningala niya ang mukha ni Divine upang makita ang reaksyon kung gaano ito naliligayahan sa ginagawa niya. Ngunit laking gulat niya nang pagtingala niya dito ay hindi na magandang mukha ni Divine ang kanyang nakita. Bagkus ay isang napakapangit na mukha at tila kulukulubot yun. Nakita din niya mula sa liwanag ng maliit na ilaw kung paano biglang itinaas ng babae ang kanyang mga kamay at naaninag niya ang mabilis na pagtulis ng mga kuko nito. Sa labis na gulat ay napasigaw si Jeff at agad na binuksan ang pinto ng banyo sabay nagmamadali at takot na lumabas. Paglabas niya ng pintuan ay napatingin siya sa mga tao na nakaupo sa mga table nila kasama ang mga GRO. Tila normal naman ang lahat at parang walang kaalam-alam ang mga ito sa nangyari. Nagtataka siya at nagmamadaling bumalik sa kanilang lamesa ni Divine at muling naupo doon at mag-isang itinuloy ang pag-inom ng alak. Maya-maya ay nakikita niyang papalapit ng muli si Divine mula sa banyo. Nakangiti ito sa kanya at kitang-kita niya mula sa sinag ng dim light ang mga mapuputi nitong mga ngipin. Bakit bigla kang umalis kanina? Iniwan mo ako sa loob. Nakakabitin ka naman eh. Wala lang. Nahiya kasi ako. Pakiramdam ko kasi nasusuka ako dahil sa alak na nainom ko. O kaya baka nagkaroon ako ng allergy sa pulutan natin. Pero sure ka, okay ka lang ha? Kasi maya-maya iiwan na kita dito. Malapit na kasi mag-11 ng gabi. Nasabi ko naman na sa'yo yung dahilan kanina kung bakit ko kailangan umalis ng ganong oras, diba? No problem, Divine. Naintindihan ko naman. Huwag ka mag-alala. Isa pa, marami pa namang ibang araw. Babalik at babalik din naman ako dito. Makakaasa ka. At pagpatak nga ng alas 11 ng gabi ay tuluyan nang nagpaalam si Divine kay Jeffrey at sa iba pang mga kasamahan nito na GRO na abala pa rin sa pag-aasikaso sa kani-kanilang mga kliyente. Nang maiwan mag-isa si Jeffrey sa lamesa, ay pilit niyang binabalikan sa alaala ang tagpong nasaksihan at naranasan kanina. Sino ba talaga si Divine? Ano ang tunay niyang katauhan? Siya ba talaga yung nakita niya kanina na biglang nagbago ng itsura? O dala lamang iyon ng tama ng alak na nainom niya? Matapos maubos ni Jeffrey ang laman ng pinakahuling bote na iniinom niya, ay binayaran niya ang bill sa counter at mag-isang bumalik na sa kanilang barracks. Kinabukasan ay tila naging normal lang ulit ang araw ni Jeffrey. Naging abala sila sa trabaho ng kanyang mga kasama ng araw na yon. At dahil nga abala ang kanyang isip, ay nawala na sa alaala niya ang tungkol sa nangyari kagabi. Ngunit paminsan-minsan ay sumasagi pa rin ito sa kanyang isip. Kamusta yung lakad niyo dun sa club kagabi, sir?
Mukhang nag-enjoy kayo At madaling araw na nung naramdaman kong umuwi kayo. Ayos lang naman. Ayun, konting inom, tapos kwentuhan. Normal lang din naman gaya ng mga gawain sa bar sa Maynila. Nakilala niyo ba doon si Divine, sir? Yung babaeng pinakamaganda at sexy sa kanilang lahat doon sa club? Oo, si Divine. Maganda nga siya. Kaya lang mukhang misteryosa. Kilala daw pala niya kayo. Doon ba yung sinasabi niyo sa akin na club na lagi niyong pinupuntahan kapag umaalis kayo? Oo sir, dun nga. Madalas din namin kausap si Divine. Kaya lang, saglit lang humaharap sa amin. Kasi umuwi rin kaagad yun pagpatak ng alas 11 ng gabi. Hindi naman namin alam kung bakit. May anak pala siyang inaalagaan 1 taong gulang pa lang. Kaya kailangan niyang umuwi bago maghating gabi. Kasi umaalis din yung kaibigan niya na naiiwan para mag-alaga sa anak niya kapag nasa club siya. Totoo po ba? Hindi niya nasabi sa amin yan Kahit madalas namin siyang kasama. Isa pa, hindi rin naman kasi halata sa kanya na may anak na siya. Sa hubog ng katawan at sa mukha niyang mukhang dalagan-dalaga pa, hindi mo naman nakakalain na may anak na pala. Ngayon, alam na namin ang dahilan. Kaya pala para siyang si Cinderella. Bukod sa maganda na, bawal din abutan ng hating gabi sa labas. Loko, baka naman ginagawa niya lang yung trabaho ngayon para matustusan yung pangangailangan ng anak niya, no? Hindi ko na din kasi naitanong kung nasan yung ama ng bata. Baka isipin niya, masyado na akong nanghihimasok sa personal na buhay niya Pero sir, kung tutuusin, nakakaawa din siya, no? Imagine, silang mga babae na may ganyang klase ng trabaho, hindi malabong maanakan lang talaga sila. Tapos bigla na lang iiwanan. At syempre, kadalasan naman ng mga nakikilala at nakakasama nila dyan, hindi naman nila lubos na kilala. Ganun talaga. Pinili nila yung buhay na ganyan kaya siguro naman alam na nila yung maaaring kahinatnan. Pero, oo, tama ka. Kahit pa paano, nakakaawa nga sila, no? Sir, may problema ba? Bakit parang natulala yata kayo bigla? Naku sir, baka iba na yan Baka nabighani ka na sa alindog ni Divine kaya ka natutulala dyan. Mga loko-loko. Paano naman ako mabibigani dun kagabi ko lang naman yung nakilala at nakita. Kung hindi pa nga niya naalala na sabihin yung pangalan niya kamuntik na talaga kaming hindi magkakilala. Pero may tanong ako sa inyo. Di ba madalas kayong nasa club at madalas niyong kasama yung si Divine? Opo sir, pero kahit minsan hindi namin nailabas yun. Hindi kasi namin kayang presyo niya. Kahit pagambagan pa namin ni Jaren, masyadong mahal. May napansin ba kayong kakaiba sa kanya? O sa mga kinikilos niya kapag kasama niyo siya? Ha? Anong ibig niyo sabihin na may kakaiba, sir? Parang wala naman Kapag kasama namin siya, normal lang naman yung mga kilos at galaw niya. Yun nga lang yung kakaiba sa kanya yung pag-uwi niya bago maghating gabi. Bakit niyo naman po naitanong sir? Wala naman. Naitanong ko lang. Baka gusto niyo, sir, mamayang gabi. Pagkatapos ng trabaho, bisitahin natin ulit si Divine sa club para mag-relax. Game ako dyan sir. Hindi na masama pakiramdam ko. Okay, sige. Basta siguruhin ninyo na matatapos ninyo yung trabaho nyo para sa araw na to. O sige na, magsibalik na tayo sa mga trabaho natin. Kinagabihan ay masayang nag-asikaso ang dalawa. Matapos nilang kumain ng hapunan ay naghanda na sila sa pag-alis patungo sa club. Sumakay sila sa Raptor na sasakyan ni Jeffrey at bumiyahe ng halos 10 minuto para marating ang naturang club. Pagbaba pa lamang nila ng sasakyan ay masaya silang sinalubong ng may-ari ng club na si Chiki. Si Chiki ay isang matrona at palaging nakapustura. Magandang gabi mga pogi. Oh, bakit ngayon lang kayo? Muntik ko nang hindi maabutan si Miss 11 PM. Kaloka kayo. O siya, pumasok na kayo doon sa loob at naghihintay na sa inyo yun. Ano ba naman yan, madam? Kung makatawag kayo sa pangalan ko, parang may emergency. Sino ba kasi ang mga... Gwapo si Jeffrey. Maputi at fit ang pangangatawan. Palibhas ay banat sa trabaho. Matangkad siya sa height na 5'11" para sa lalaki. Si Bernard naman ay kabaliktaran niya. Dahil malakas lang ang loob nito bagamat hindi naman nabiyayaan ng gwapong itsura. Si Jaren naman ay may itsura rin. Lalaking lalaki ang dating at parang hindi papayag na palaging talunan sa anumang larangan.
Ang problema nga lang sa kanya ay hindi siya nabiyayaan ng tangkad na katulad ng kay Jeffrey. Aha! Kayo pala! Halika kayo, tumuloy kayo. Bakante pa yung upuan doon sa malapit sa counter. Agad naman silang sumunod kay Divine. Habang nasa unahan nila ito na naglalakad, ay hindi maiwasang magtinginan ng dahil sa labis na paghanga dito. Paano ba naman ay nakasuot lang ito ng labas cleavage na dilaw na tube at hanggang taas lamang ito ng kanyang mga tuhod. Napakaganda niya talaga, sir, no? Hoy, ako ang katabi niya sa upuan ha. Baka unahan mo pa ako. Hindi pwede. Dapat pareho tayo. Ikaw sa kaliwa, ako sa kanan. Alam nyo, para hindi na kayo magtalo, doon na kayo pareho sa sasakyan. Gusto nyo? Hindi na, sir. Ito kasing si Jaren eh. Pabida. Halika, maupo kayo. Sabihin niyo lang kung anong order niyo para ako nang bahalang mag-serve sa inyo. Teka, bakit tayo magkatabi? Di ba dapat sa gitna natin si Miss 11 PM? Eh wala eh. Dito niya tayo pinaupo. Tapos doon sila ni Sir Jeffrey. Wala tayong magagawa. Hayaan mo na. Ang mahalaga, kaharap natin siya. Mas maganda ang tanawin. Nang magsimula na silang mag-inuman ay halos hindi maubos-ubos ang kwela at kwento ni Bernard na halatang nagpapapansin kay Divine. Ngunit nanatili naman ang atensyon ng babae kay Jeffrey. Ilang oras lang ang lumipas ay kapwa ng lasing ang dalawa habang sila Divine at Jeffrey naman ay masayang naglalambingan. Oo nga pala, Divine. Di ba nabanggit mo na nabitin ka sa ginawa natin kagabi? Eh baka gusto mong ituloy natin. Oo ba? Pero saan naman? Alam nga namang dito lang natin sa lamesa gawin. Pero kung gusto mo, pwede rin naman. Para makapanood sila ng live show. Angat mo talaga, Divine. Ikaw ang pinakamaalindog at nakakatakam na babaeng nakilala ko. Ano ka ba? Wag dyan. Nakikiliti ako. Tsaka wag natin dito gawin. Doon tayo sa sasakyan mo or sa hotel. Game ka ba? Agad na pumayag si Jeffrey at tumayo. Nilapitan niya si Bernard at binulungan. Si Jaren naman ay nakatungo at nakatulog na sa lamesa nila. Inalalayan siya ni Bernard para buhatin at isakay sa sasakyan. Pinaupo ni Bernard si Jaren sa tabi ng driver's seat. Habang kasunod naman noon ay magkaakbay na naglakad sina Jeffrey at Divine na sumakay sa likurang bahagi ng Raptor. Sige sir, kaya ko pa naman mag-drive. Tsaka malapit lang naman ang hotel dito. Mahina pala yung kasama niyo eh. Akala ko pa naman palaban yan. Kasi madalas naghahamon na ilalabas daw ako. Pagod lang kasi sa trabaho, ma'am. Kaya yan, ang agang bumigay. Lagpas ng 11:00 ng gabi nang marating na nila ang hotel. Agad na bumaba sina Jeffrey at Divine. Ipinagbukas naman sila ng pintuan ni Bernard at isinama nila ito sa lobby ng hotel dahil may mga ipagbibilin pa daw si Jeffrey sa kanya. Wait lang ha. Magsi-CR lang ako. Babalik din ako agad. Papasok na rin naman tayo sa kwarto. Ayaw mo bang doon na lang mag-CR para mas komportable ka? Hindi ko na kasi talaga kaya eh. Hihina ako. Gusto mo ba? Dito na lang ako umihi sa lapag. Samantala, nagising naman si Jaren sa loob ng sasakyan dahil sa init at nakapatay ang engine noon at ang air condition. Nagpa siya siyang lumabas at naghanap ng maiihian. Sa di kalayuan ay may nakita siyang puno. Nagpunta siya sa likuran noon at doon nagpa siyang umihi. Habang umiihi ay may naramdaman siyang tila pagaspas ng isang pakpak ng malaking ibon sa itaas. Nang tumingala siya ay nakita niya ang galit na mukha at nanlilisik na mga mata ng isang babaeng mahaba at gulo-gulo ang buhok. Mahaba at matutulis nitong mga ngipin na may bahid pa ng pulang likido at may mahahabang mga kuko ng mistulang kuko ng isang agila. Bukod doon, meron din itong dalawang malalapad na pakpak. Aswang!
Lumayo ka sa akin, manananggal ka! Alis! Agad siyang pinagahampas ng malalaking pakpak ng aswang at nagpagulong-gulong siya sa lupa. Nang padapa siyang bumagsak sa lupa ay pinagkakalmot ng aswang ang kanyang likuran. At nang maabot nito ang kanyang kamay, ay ipinatihaya siya nito at walang awa na sinaksak noon ng matutulis na kuko ang kanyang katawan. Tumagos yun sa kabilang bahagi ng katawan niya at lumabas ang kanyang mga laman loob. Agad naman itong kinain ng aswang at tila gutom na humihingal pa ito. Matapos noon ay tumawa ito ng malakas na tila nagkamit ng tagumpay habang ipinapahid sa kanyang buong katawan ng dugo ni Jaren na umaapaw sa kalupaan. Pinaghiwa-hiwalay niya ang parte ng katawan ni Jaren at halos wala itong itinira. Nang maramdaman niyang may paparating na tao, ay agad na lumipad ng palayo ang aswang. Uy, ang tagal mo naman sa banyo, Divine. Ano bang ginawa mo dun? Sorry ha. Ang tagal kasi lumabas ng ihi ko. Ganun siguro talaga kapag nakainom. Nahihirapan umihi. Ganun ba? Oo siya, tara na. Kanina pa tayo hinihintay nitong room boy kasi may iba sanang gusto mag-occupy ng kwarto. Buti na lang dumating ka. Teka, bakit iba na yata yung suot mong damit? Ang init kasi. Tsaka nabuhusan ako ng alak kanina kaya nagpalit na ako ng damit. Buti na nga lang may dala akong extra sa bag. Okay, sige. Halika na, bilisan na natin. Excited na ako sa'yo eh. Teka. Nasaan na nga pala yung kasama mo? Umuwi na ba? Nagpunta sa sasakyan. Matutulog daw muna siya doon. Malamang inantok na yun, kakahintay sa'yo. Bakit kasi hindi mo na lang sila pauwiin? Alam naman yata nila umuwi. Hindi ko sila pwedeng pauwiin, lalo na si Bernard. Walang magdadrive pag uwi namin, no? Hindi marunong magmaneho yung si Jaren. Ganun ba? O siya, tara na. Pagpasok sa kwarto ng hotel, ay nagmamadaling pumasok sa banyo si Divine. Nagtataka naman si Jeffrey kung bakit nagbanyo na namang muli ang babae samantalang kakagaling lang nito sa banyo sa lobby. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ni Jeffrey at nang nakita niyang si Bernard ang tumatawag ay hindi niya yun pinansin. Sa halip ay pinatay niya yun. Matapos noon ay isa-isa na niyang hinubad ang kanyang kasuotan at ibinagsak sa sahig at padaskol na inilatag ang kanyang hubot-hubad na katawan sa kama. Samantala, naririnig niya ang lagaslas ng tubig sa banyo at batid niya na naliligo si Divine. Maya-maya ay naramdaman niya na pinatay na nito ang shower, tanda na tapos na itong maligo. Divine, matagal ka pa ba dyan? Naantok na ako. Tapos na. Ayun na, lalabas na ako. Masyado ka namang mainipin. Alam mo, mas magiging masarap tong gagawin natin kung maliligo ka muna. Nag-iwan muna ng mainit at matamis na halik sa mga labi ni Divine si Jeffrey bago ito tumayo at tinungo ang banyo. Ilang minuto lang ang nakalipas ay tapos nang mag-shower si Jeffrey at nang lumabas siya ay nagulat siya sapagkat wala na doon si Divine. Hinanap niya ito sa maliit na kwarto at sa loob ng mga closet, maging sa ilalim ng kama subalit hindi niya ito nakita. Nang makita niya na wala na din ang mga gamit ng babae, ay agad na niyang tinawagan ang front desk gamit ang telepono na nakalagay sa gilid ng kama. Hello. Itatanong ko lang sana kung lumabas na yung kasama kong babae. Anong room po, sir? May babae po kasing lumabas kanina, nagmamadali. Tapos may itinapon na plastic bag sa basurahan. Room 604. Babaeng naka-all black na fitted dress. Morena, sexy at maganda. May dalang kulay brown na handbag. Sir, baba na lang po muna kayo dito sa lobby. Nakita daw po ng kasama ko yung hinahanap niyong babae. Okay, sige, pababa na ako. Nang makababa si Jeffrey, ay pinanood sa kanya ng mga staff doon ang recording sa CCTV nang nangyari 1 oras nang nakaraan. At nakita nila sa CCTV
na lumabas ang babae sa elevator at suot ang all-black fitted dress na damit base sa paglalarawan ni Jeffrey. Ngunit pagkalabas sa elevator ay nagmamadali ito na tinungo ang lagayan ng mga basurahan at tila may itinapon doon na plastic bag habang palingalinga sa paligid na tila tinitiyak na walang nakakakita sa kanya. Nang makita ang recording sa CCTV, ay agad na tinungo ni Jeffrey ang basurahan na pinagtapunan ni Divine ng tila plastic bag. Tiningnan niya yon at nang buksan ay tumambad sa kanya ang kulay dilaw na damit na suot ni Divine bago pa ito magpalit ng all-black fitted dress. Nang iladlad niya yon, ay laking gulat niya nang makita itong duguan at tila hindi na makilala ang kulay noon. Bakit puro dugo ang damit ni Divine? Saan naman to nang galing? Tsaka, ano namang ginawa nito kanina ng halos 1 oras itong nawala? Nang matauhan, ay agad siyang bumalik sa silid ng hotel, bit-bit ang plastic na may damit na puno ng dugo at nagpasalamat sa mga staff matapos mag-abot ng konting halaga bilang pangmeryenda ng mga ito. Kailangan niyang matuklasan ang tunay na lihim ni Divine. Anong klaseng tao ba ito? O mas tamang itanong kung tao nga ba ito? Nang makabalik sa loob ng kwarto, ay agad niyang tinurn on ang kanyang cellphone at nakita niya ang napakaraming messages ni Bernard na nagsasabing wala na si Jaren sa loob ng kotse. Pagtingin ni Jeffrey sa oras ay mag-aalas 4 na pala ng umaga. Naisip niyang tawagan si Bernard upang tanungin kung nakita na nito si Jaren. Hello, sir. Ano? Nakita mo na ba si Jaren? Hindi pa nga, sir eh. Baka po umuwi na lang yun. Baka nag-tricycle na lang kasi hindi naman yun marunong mag-drive. Tinawagan mo na ba? Opo, sir. Kaya lang naka-off yung cellphone eh. Baka nalobat tapos hindi na nakapag-charge dahil sa sobrang kalasingan. Okay, sige. Paalis naman na din ako dito sa kwarto. Ang walang yung Divine na yan. Tinakasan ako. Bernard, hindi mo ba napansin na dumaan dyan? Ha? Tinakasan? Paanong tinakasan, sir? Nakatulog ka ba? Tsaka hindi ko napansin. Tulog na tulog kasi ako sa loob ng sasakyan mo. Dapat nga natulog na lang ako eh. Kesa mautakan palang babaeng yun. Pare-pareho talaga silang manluloko. Palibhasa, mga babaeng mababang lipad. Wala naman bang nawala sa mga gamit mo, sir? Hindi ka ba ninakawan? Inisa-isang tingnan ni Jeffrey ang mga gamit niya ngunit sa kabutihang palad ay wala naman ni isang nawawala sa mga yon. Maging ang kanyang pera sa wallet ay kumpleto at walang bawas, maliban sa ibinayad niya kanina para sa kwarto at ang iniabot niyang pangmeryenda ng hotel staff. Wala naman. Baka gusto lang talagang mang-iwan. Kanina nga ang akala ko hindi na babalik eh. Buti naman at bumalik pa. O siya, sige, mag-out na ako dito. Ihanda mo na yung kotse para makauwi na tayo. Mabuti na lang at linggo na kaya walang trabaho. Nasaan kaya yung mokong na yun? Ewan ko ba sa taong yun? Ni hindi man lang nakaalalang tumawag o mag-chat para ipaalam kung nasan siya. Teka, sir. Hindi ba sabi mo tinakasan ka ni Divine? Tapos bigla ding nawala si Jaren. Hindi kaya magkasama yung dalawang yun? Mas mabuti nga sana kung magkasama lang sila. At sana hindi mapahamak yang si Jaren. Masyado pa naman yung mabilis mabuyo. Lahat gustong subukan kahit ikakapahamak pa niya. Nako, sir. Mukhang naunahan ka ni Jaren makascore kay Miss 11 PM ah. O baka naman pinagplanuhan ka ng dalawa. Loko-loko. Hindi naman yun yung iniisip ko eh. Nag-aalala ako para kay Jaren. Medyo hindi kasi maganda ang kutob ko. Kung nagkataon, ako ang mananagot sa pamilya niya. Oo nga, sir, no? Pero ito naman kasi si Jaren. Umiral na naman yung kakatihan ng Manoy. Huwag muna natin pag-isipan ng hindi maganda yung tao. Hindi pa ka natin alam kung nasan siya eh. Ang mahalaga ngayon, dapat hanapin natin siya. At dapat mahanap na natin siya bago mag-Lunes. Ang dami nating tatapusing trabaho. Kaya nga, sir. Kung nasan man siya ngayon, sana naman nasa masarap, maayos siyang kalagayan. Puro ka talaga kalokohan. O itabi mo nga to. Ilagay mo kung saan walang makakakita ng iba. Magagamit nating ebidensya yan. Ha?
Ano ba to, sir? Parang puro dugo to ah. Saan to galing? Huwag ka na marami pang tanong. O siya, sige na. Maliligo muna ulit ako at sobrang lagkit ko na. Kasi mamaya lalabas tayo tapos babalik tayo dun sa club para hanapin si Jaren. Malay ba natin baka bumalik sila dun kanina nang sabay silang mawala. Agad namang sumunod si Bernard sa iniutos niya at tinungo ang silid nito sa barracks upang doon itago ang bagay na ipinatago sa kanya ni Jeffrey. Matapos nilang makakain ng pananghalian, ay agad na silang naghandang muli para pumunta sa club kung saan ay nagtatrabaho si Divine. Ngunit pagpunta nila doon ay sarado ito at tila tuwing sa gabi lang talaga ito nagbubukas. Tao po! Tao po ako! Mukha lang hindi! Uy, umayos ka nga. Kumato ka na matino. Baka lalo tayong hindi pagbuksan ng mga yan eh. Akalain pa nila nantitrip ka lang. Sorry sir. Eto, totoo na to. Tao po! May tao po ba dyan? Kung wala, pwede rin namang hayop. Kumakausap po ako ng kalahi ko. Tumabi ka nga dyan, ako nakakatok. Bago ko pa katukin yung noo mo. Yes! What can I do for you, mga pogi? Napakaaga naman ninyo. Nakita niyo sarado pang mga Encantadia. Diyos ko naman, naistorbo tuloy ang pagbo-beauty rest ko. Rest lang po, walang beauty, madam. Leche? Huwag kang sasabat-sabat dyan kung ayaw mong ma-rest in peace ka sa akin, ha? Ang mukhang tukmol na ito, nagkaka-crinkles tuloy ako sa iyo. Wrinkles po yun, hindi crinkles. Kahit ano, pareho lang yon, impaktong ito. Ano ba kasi talagang kailangan ninyo, ha? Manahim ka na nga lang dyan, pwede ba? Bibigwasan na kita eh. Mabuti nga sa'yo. Sige nga, Pogi, sampulan mo nga yan. Madam Chiki, gusto lang po sana namin itanong kung napadaan ba ulit dito si Divine tsaka Jaren kagabi pag alis namin. Sa pagkakatanda ko, hindi na. Kasi pag alis ninyo, nagsarado na din kami pagkalipas ng 1 oras eh. So, wala nang bumalik. Bakit? Wala naman po. Kasi hindi pa umuwi yung kasama namin na si Jaren. Magkasabay po silang nawala ni Divine nung nasa hotel na kami. Tinakasan nga po ako ni Divine kagabi sa hotel eh. Ay, ganun? Teka, mga anong oras ba kasi kayo nasa hotel? Mga pasado 11:00 na po yun nang pagdating namin sa hotel. Naku, kaya naman pala eh. Alam mo, Pogi, yung si Divine, sanay na kami sa babaeng yan. Talagang pagsapit ng 11:00, bigla-bigla na lang nawawala yan eh. Hindi ko na lang hinahanap kasi sa pagkakaalam ko, umuwi daw yan at may inaalagaan pang anak. Sa sinabing yun ni Chiki ay napatahimik si Jeffrey at bahagyang napaisip. Naalala niya, nang nasa hotel sila kagabi ay pasado 11:00 na. Kaya ba biglang nawala si Divine dahil umuwi muna ito sa bahay para asikasuhin ang anak? Kung ganun ay, bakit nagbalik pa ito? Mas mahalaga ba dito ang makasama siya sa hotel kaysa bantayan ang anak nito? At kung mas mahalaga siya rito, bakit bigla na lang itong nawalang muli at tinakasan siya? Ang tanong na yon ang nagpagulo sa isip ni Jeffrey nang kalabitin siya sa balikat ni Chiki gamit ang pamaypay nitong abaniko. Hoy, Pogi, ano na? Natulala ka na dyan. Okay ka lang ba? Ano pong sabi nyo? Sorry, hindi ko po narinig. Ang sabi ko, kung may iba ka pa bang itatanong kasi babalik na ako sa pagtulog at magbubukas pa kami mamaya ng club. Wala na po. Sige po. Babalik na lang siguro kami mamaya ni Bernard. Maraming salamat to, Madam Chiki. O siya, sige, babu, klavu. Samantala, tila hindi mapakali na pabalik-balik sa harapan ni Bernard si Jeffrey. Kinakabahan ito at malalim ang iniisip. Napakaraming gumugulo sa isipan niya sa mga oras na yon. Kaya naman, napansin yon ng kanyang tauhan na si Bernard. Sir, mukhang pwede na nating gawing highway tong loob ng barracks ah. Patag na eh. Baka lapagan na yan ng helicopter. Okay,
Na-stalking, sir, ha? Oo nga, Bernard, eh. Ang ganda na nga ng sahig. Patag na patag na. Kailangan nating magpunta mamayang gabi at bumalik sa club. Alam kong naroon mamaya si Divine. At itatanong ko sa kanya kung nasan si Jaren. So, sabi mo wag mag-isip ng masama kay Jaren, sir, di ba? Ano yan? Bakit parang iniisip nyo yata na magkasama sila buong maghapon ngayon? Selos lang? Pwede ba, Bernard? Huwag mo munang daanin sa biro ang lahat. Hindi na to tungkol sa amin ni Divine. Hindi na rin to tungkol kay Jaren at Divine. Tungkol na to sa buhay ni Jaren. Bernard, halos 24 oras nang nawawala si Jaren. Sa palagay mo ba, biro lang yun? Wow, sir, parang kasalanan ko pa. Sino ba kasi may gusto nito, sir? Kayo lang naman, di ba? Sino ba kasi nakaisip na umalis pa tayo at magpunta sa lintik na hotel na yan? Kayo lang naman, di ba? Aba, hayop ka talaga, no? Wala kang kwentang tao. Ngayong nasaktan mo na ako, masaya ka na ba, sir? Nalutas ba yung problema? Lumitaw ba sa harapan natin si Jiren? Hindi pa rin naman, di ba? Bakit parang ako pa ang mali? Kung gusto mong bumalik sa lintik na club na yon, ikaw na lang. Pagod na akong maging sunod-sunuran sa'yo. Sorry, Bernard. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako. Kasalanan ko to eh. Ay, kasalanan mo to, Jeffrey. Kung hindi mo sana sila dinala dun sa hotel, hindi sana umabot sa ganito. Ay, ang tanga-tanga mo. Sa labis na inis sa sarili dahil sa nagawa niya kay Bernard, ay pinagsusuntok ni Jeffrey ang dingding ng barracks nila at pinagbabasag niya ang mga baso na naroon. At galit na sinisisi ang kanyang sarili. Hindi siya makapaniwala na nangyayari ang mga bagay na ito. Ang tahimik at masayang pagsasama nilang magkatrabaho ay biglang naging tila miserable sa isang iglap lamang. Sa isipin na yon ay isang desisyon ang nabuo sa kanyang dibdib. Babalik siya sa club ngayong gabi. Lulutasin niya mag-isa ang sigalot na siya din naman ang nagdulot. Nagtungo siyang mag-isa sa club ng gabing yon. Balak pa sana niyang isama si Bernard upang makausap din ng maayos, ngunit hindi niya ito nakita sa barracks. Sinubukan pa nga niya itong hanapin sa paligid, ngunit bigo siya na makita ito. Naisip niya, malaki talaga ang naging tampo nito sa kanya. Hindi dahil sa ito ang lumalabas na sinisisi niya, kundi dahil nasaktan niya ito sa kauna-unahang pagkakataon. Hi, sir. Wanna have more drinks? Divine? Ikaw nga. Yes, ako nga. Bakit parang hindi ka makapaniwala? Kanina ka pa ba dito? Sorry ha, kararating ko lang. Teka, bakit parang mag-isa ka yata? Actually, yan nga din sana yung tatanong ko sa'yo. Hindi mo ba kasama si Jaren nung umalis ka sa hotel kagabi? Ha? Hindi. Bakit? Nasaan ba sila? Tsaka di ba kayong magkakasama? Iniwan kita nun sa hotel dahil habang nasa CR ka at nagsha-shower, nakatanggap ako ng biglaang tawag mula sa tagabantay ng anak ko. Mataas na walagnat at nag-convulsion. Kaya ayun, sorry kung hindi na ako nakapagpaalam pa. Ganun ba? Nawawala kasi si Jaren. Wala kaming ideya kung nasan siya. Nung pumasok tayo sa hotel, naiwanan siya sa loob ng sasakyan kasi tulog na tulog. Tapos isinama natin si Bernard kasi may kailangan akong ipaalala sa kanya. At nung nagtagal ka sa banyo, nainip na si Bernard at umalis. Ang gusto niya sana magstay muna siya sa kotse para samahan si Jaren matulog. Then after a few minutes, tumawag sa akin si Bernard. Yun naman yung oras na nasa loob tayo ng kwarto ng hotel na yon. Kaya hindi ko na sinagot pa yung tawag niya at pinatay ko na yung phone ko. Oo. Tama. Yun nga siguro yun. Hindi ko alam. Kasi ako nung time na yun nasa CR at nagsha-shower. Diba? Hanggang ngayon kasi hindi pa namin nakikita si Jaren. Nasaan na kaya siya? Ako kasi ang mananagot sa pamilya niya sakaling mangyari ang maling iniisip ko. Diyos ko naman. Sana wag naman mangyari yun. Ano ka ba naman, Jeffrey? Huwag ka nga mag-isip ng masama. Hayaan mo babalik din yun. Malay mo, nag-distress lang. O di naman kaya nagpunta lang sa isa sa mga kakilala dito.
Alam mo naman ang Pinoy, kapag may nakikilalang kababayan kahit nasaan silang lugar, talagang sasama at sasama. Sana nga ganun lang. Eh, hindi ko kasi mapapatawad ang sarili ko at ang gagawa ng masama sa kanya kung meron man. Pero ang naisip ko, kung totoong nasa kaibigan at kakalala lang siya, imposibleng hindi yun tumawag o mag-text man lang sa amin. Nag-overthink ka lang. Teka, nasaan nga pala si Bernard? Bakit hindi mo kasama? Huwag mo sabihin na nawawala din siya. Nagtalo kami kanina. Nasaktan ko siya eh. Kaya umalis ng barracks. Isa pa din yan sa problema ko ngayon. Magpapabigat sa kalooban ko. Hindi kasi ako sanay na ganito kami. Matagal na panahon na kami magkakasama at halos kapatid ng turingan namin sa isa't isa. Pero dahil sa isang pangyayari na hindi namin alam kung sino o ano ang may sala, biglang nalagay kami sa ganitong sitwasyon. At ang nakakalungkot pa, kung kailan yung oras na dapat magkakasama kami, ngayon pa sila wala. Oh, alam mo na ha? Mommy duty na ako pag gantong oras. Kaya maiwanan na muna kita, okay? Huwag ka mag-alala. Makikita niyo din si Jaren. Ang hindi alam ni Divine ay may isang matinik na plano si Jeffrey. Kaya naman, mabilis na tumayo sa kanyang upuan si Jeffrey at palihim na sinundan si Divine sa uuwian nitong bahay. Habang sinusundan niya ito ng palihim, ay tila malakas ang pakiramdam nito at palingon-lingon sa paligid na tila ba nakakarinig na may sumusunod sa kanya. Nang patuloy niya itong sundan ay dinala siya ng kanyang mga paa sa isang sulok at liblib na lugar. At sa isang barong-barong na bahay ay pumasok doon si Divine. Nakita niya na pagpasok pa lang nito ay biglang tumayo ito ng tuwid at itinaas ang dalawang kamay na tila naninigas. Nagtago siya sa isang sulok na parte habang tinatanaw ang nangyayari kay Divine. Maya-maya ay nakita niya na tila umaatungal ito at umuungol na tulad ng isang lobo at asong umaalulong. Bigla itong nangisay at humarap sa direktang kinaroroonan niya. Mas lalo niyang ikinubli ang katawan hanggang sa mata na lang niyang nakakakita sa buong nangyayari. Kitang-kita niya na tuloy-tuloy ang pag-agos ng malalagkit na laway ni Divine sa bibig nito habang ang mukha nito ay unti-unti nang nagbabago. Ilang saglit pa ay nagmukha na itong aso at biglang lumabas ang matatalas nitong mga kuko at mahahabang kamay. Kasabay noon ay ang pagtubo ng mga balahibo nito sa buong katawan at ang pinaka nakapagbigay ng kilabot sa kanya ay nang makita niya na biglang lumabas ang dalawang pakpak nito sa magkabilang gilid ng katawan. Walang kakurap-kurap ang kanyang mga mata ng mga oras na yon. Nang walang ano-ano, ay nakita niya na humiwalay ang itaas na parte ng katawan nito at naiwan ang ibabang bahagi nang lumipad ito sa ere. Hingal na hingal siya at halos mawalan ng ulirat sa kanyang nasaksihan. Ngayon, nakumpirma niya na si Divine ay isang aswang at manananggal. Hindi sana ganoon ang inaasahan niyang matuklasan tungkol dito pero mas higit pa pala doon ang kanyang malalaman. Kaya pala palagi itong nagmamadaling umuwi sa oras na yon dahil yon ang oras ng kanyang pagpapalit ng anyo at paglipad bilang aswang. Dahil nga sa hindi makapaniwala sa kanyang natunghayan, ay dali-dali siyang tumakbo, palayo sa lugar at bumalik sa club na ng mga oras na yon ay sarado na. Agad siyang pumasok sa kanyang kotse at isinarado yon. Kahit nasa loob na siya ay hindi pa rin maalis ang kaba niya at kilabot sa buong katawan. Mabuti na lang pala at walang nangyari sa kanila ni Divine dahil kung nagkataon at nabuntis niya ito, ay tiyak na magiging aswang din ang kanyang anak. Kinabukasan ay wala sa mood magtrabaho si Jeffrey. Bukod kasi sa kulang ang kanyang tao, ay napakarami ring gumugulo sa kanyang isipan. Una, ay hindi pa rin nila makita kung nasaan si Jaren na hanggang ngayon ay nawawala pa rin. Pangalawa ay hindi pa rin bumabalik si Bernard mula nang umalis ito kahapon. Nang maalala niyang i-check ang mga gamit nito, ay nakita niya na wala nang mga ito sa kinalalagyan. Posible ngang umalis na ng tuluyan si Bernard at hindi na ito babalik pa.
Nang hindi na niya alam ang gagawin ay lumabas siya upang magpahangin. Paglabas niya ay may nakita siyang isang lalaki na punong-puno ng mga nakasabit na kung ano-ano sa katawan at tila titig na titig ito sa kanya. Maya-maya ay hindi na ito nakatiis at nilapitan siya. Iyo, kakailanganin mo mga ito. Tanggapin mo. Ano po ba ito, Lolo? At para saan po ba ito? Isa akong antingero mula pa sa bayan ng Siquijor. May binisita lamang akong kamag-anak dito sa malapit. Ako naman ay pabalik na din sa Siquijor. Nga lamang ay nakita ko na tila may bumabagabag sa iyong isip. Yan ba yung nakita mong aswang kagabi? Ha? Teka, paano niyo po nalaman? Oo po, may nakita nga po akong aswang kagabi. Paano niyo po nalaman ang tungkol dun? Hindi na bago sa aming mga antingero ang agad na malaman ang dahilan ng mga agam-agam ng tao. Lalo pa kung konektado ito sa mga aswang at masasamang elemento. Lo, okay lang po ba kung doon tayo mag-usap sa barracks namin? Teka, ano nga po ulit pangalan niyo? Ako si Sanoy. Tawagin mo na lang akong Lolo Sanoy. Okay. Ako nga po pala si Jeffrey, Lolo. Halika po, pasok po kayo. Napakabigat ang inirahiya dito sa loob, iyo. Meron ka bang nadala o naipasok na gamit dito na sa tingin mo ay gamit ng aswang? Ho, wala po akong maalala, Lolo. Alalahanin mong maigi. Nararamdaman ko siya. Nandito ang kailangan niyang gamit sa loob ng lugar na ito. Opo, Lolo. Naaalala ko na. Sandali lamang po at hahanapin ko. Kailangan nating masunog ang gamit na yan bago sumapit ang hating gabi ngayon. Sapagkat kapag hindi natin nagawa yon, ay labis na mag-aasik ng lagimang may-ari ng bagay na yan. Sa kabutihang palad ay nahanap naman agad yon ni Jeffrey. Nang iabot sa matanda, ay dinasalan niya yon at pinagsindihan ng insenso at ilang piraso ng dahon ng laurel. Agad naman itong naging abo at ibinaon yun ni Lolo Sanoy sa hindi kalayuan. Hindi ka na niya susundan pa. Ngunit kailangan pa rin natin siyang talunin upang matigil na ang pag-aasik niya ng kasamaan. Panlilin lang ang ginamit niya para makuha ang loob ng mga biktima niya. Kaya ganun din ang gawin natin sa kanya. Lilinlangin din natin siya. Lolo, paano po? At saan po natin gagawin yun? Kung saan mo siya madalas nakikita, ay doon lang siya paulit-ulit na babalik. Sapagkat ang mga aswang ay nananatili sa isang lugar kung saan may plano siyang biktimahin. Doon sa club. Oo, tama. Doon po siya madalas nagpupunta at madalas ko siyang nakakasama doon tuwing gabi. Kung gano'n ay sasamahan kita mamaya. At kakailanganin mo mga ito. Ang pangil ng pating na dinasalan ng orasyon sa gitna ng kabilugan ng buwan. At itong katas ng pinagpigaan ng mutya ng saging. Teka, para saan ang mga ito, Lolo? Ang katas ng pinagpigaan ng mutya ng saging, maaari mong ipatak sa kanyang inumin o kinakain. Kung makakaya mo siyang lansihin habang ipinapatak yan, gawin mo. Sa paraan na yon, makakatulog ang aswang at wala na itong mararamdaman pa. Yan namang pangil ng pating ay banal din, sapagkat yan ay babad sa bendita sa loob ng 7 taon, 7 buwan at 7 araw. Ang talim niya ang kikitil sa aswang sakaling salakayin ka nito. Kung ganun, sige po. Tingin ko naman po ay magagawa kong lagyan ng inumin niya mamaya. Tapos po ano nang kasunod na gagawin natin kapag nakatulog na siya? Itatali natin siya gamit itong hibla na mula sa buhok ng tikbalang. Ito ang magsisilbing gapos niya upang hindi siya makagalaw habang ginagawa natin ang ritual. Pero sino naman po ang gagawa ng ritual? Hindi naman po ako marunong nun, Lolo. Ipaubaya mo sa akin yun, iyo. Ang kailangan ko lamang mamaya ay ang agapay na tulong at alalay ninyo.
Matagal nang namiminsala ang aswang na ito. Ngunit hindi siya dito sa lugar ninyo nang bibiktima. Baka siya din po ang pumatay sa kasama namin na si Jaren na bigla na lang nawala at hindi na namin nakita. Hayaan mo, iyo. Kung totoong siya nga ang may gawa ng lahat, huwag kang mag-alala. Dahil malapit nang magwakas ang kanyang kasamaan. Kinagabihan ay maagang nagtungo sa club sina Lolo Sanoy at Jeffrey. Ang plano ay ibababa ni Jeffrey si Lolo Sanoy sa hindi kalayuan upang hindi malaman ng mga tao na magkakilala sila. At sa hudyat ni Jeffrey ay saka lalapit si Lolo Sanoy upang isagawa ang ritual. Ganap na 7:00 ng gabi nang makapasok si Jeffrey sa loob ng club. Wala pa doon si Divine. Madalas kasi ay dumarating ito ng bandang 8:00. Isang oras pang naghintay si Jeffrey at maya-maya nga ay dumating na si Divine sa napaka-sexy at kaakit-akit na suot nitong gold-splitted fitted duster na lalong nagpatingkad sa labis nitong kagandahan. At syempre, dahil sanay na ito na palaging naroon siya, kaya sa kanya agad ito nagtungo. Agad na tumabi sa kanya at naamoy niyang kahali-hali ng bango nito na kahihirap tanggihan. Ay, Divine. Kung hindi ka lang aswang, ikaw na sana talaga ang nais kong makasama habang buhay. Pero hindi pwede. Hindi tayo pwede. Kailangan kong gawin ang plano para sa katapusan ng kasamaan mo at para din sa kapayapaan ng baryong to. Masyado ka namang seryoso dyan. What's wrong ba? Ha? Wala naman. Okay lang ako. Tara, ready ka na? Inumin na natin. Nang pumatak ang 9:00 ng gabi ay nagpaalam si Divine na pupunta ng banyo para umihi. Nang makaalis ito sa upuan, ay mabilis na palihim niyang ipinatak sa alak nito ang katas ng mutya ng saging. Tagumpay naman niyang naipatak yon. Maya-maya pa ay nakita na niyang papabalik na si Divine sa upuan. Tingin ito ng tingin sa kanyang relo na tila binabantayan talaga ang 11:00. Sa kabutihang palad ay walang humpay na tungga at inumang ginawa ni Divine sa alak niya. Tila ba, sabik na sabik ito at uhaw na uhaw sa alak. Ilang minuto lang ang lumipas, ay pabagsak na tumungo ang ulo ni Divine sa lamesa. Ang pagkakataon na yun ang hudyat na senyas na niya si Lolo Sanoy na pumasok sa club. Noong una ay ayaw pa itong papasukin ni Chiki. Ngunit nang sinabi ni Jeffrey na bisita niya ang matanda, ay pumayag na rin ito. Agad na tinali ni Lolo Sanoy ang sinasabi nitong buhok ng tikbalang at nagpatulong siya kay Jeffrey. Ilang minuto lang ay tapos na nilang itali ang babae sa kinauupuan nito. Wala itong kamalay-malay sa maaaring mangyari sa kanya. Samantala, ang mga taong naroon ay tila nagtataka sa maaari nilang gawin. Ngunit ni isa man sa mga ito ay tila tikom ang bibig para magtanong. Ay! Anong eksena yan? Ano to? Roleplay? Tapos si Miss 11 PM ang bida? Gisingin nyo na yan at uuwi na yan malapit na mag-11. Palihim na hinila ni Jeffrey sa sulok ang babae at binulungan ito. Ikinuwento niya ang lahat-lahat tungkol kay Divine at nang malaman ng totoo ay sumang-ayon na rin ito sa kanilang plano. Nagpresenta pa nga ito ng gagawin, ngunit sinabihan ni Lolo Sanoy na manood na lamang. Nanatili naman na tulog habang nakatali doon si Divine. Habang ang lahat ay nakaabang na sa maaaring mangyari dahil agad na naikwento ni Chiki ang tungkol dito. Eksaktong ganap na 12:00 ng hating gabi ay unti-unti nang kumikilo si Divine. Dahan-dahan sa una, ngunit maya-maya ay nakita nilang pagiging marahas at agresibo nito hanggang sa magwala na ito at magpalit ng anyo bilang isang aswang at lumabas ang pakpak. Sa lakas nito ay nakalasang tali nito sa kanang kamay at pilit inaabot ang mga tao. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Maya-maya ay lumapit si Lolo Sanoy at hinampas ito ng buntot paging dala nito kaya nagkikisay ang aswang sa sakit. Nang makabawi ay mas lumakas pa ito.
at natanggal na din ang tali nito sa kabilang kamay. Hinampas ng pakpak nito si Lolo Sanoy. Agad namang bumagsak si Lolo Sanoy sa sahig hanggang sa nagawa na rin ng aswang na tanggalin ang mga tali nito sa paa. Nang makawala ay agad nitong sinugod si Jeffrey at sinakal. Naghiwalay na din ang katawan nito at nang-iwan ng ibabang bahagi. Jeffrey, itarak mo sa leeg niya ang ibinigay ko sa iyong pangil! Pagkarinig noon ay agad dinukot ni Jeffrey ang ibinigay sa kanya ni Lolo Sanoy kanina na pangil ng pating at ubod ng lakas yung itinarak sa liig ng aswang. Ngunit sa labis na sakit na naramdaman ng aswang, ay mas lalo lamang humigpit ang pagkakahawak nito kay Jeffrey. Magmadali kayo. Ibuhos ninyo itong bendita at langis ng lana sa naiwan niyang katawan. Habang si Jeffrey naman ay hawak-hawak pa rin ng aswang, ay hindi na halos makagalaw dahil nanghihina na siya sa sakal ng aswang. Nang biglang may sumakal dito mula sa likuran gamit ang umano'y tirang buhok ng tikbalang na nakatali dito kanina. Agad na nagkikisay ang aswang at tila unti-unting nasusunog at umuusok ang buong katawan hanggang sa maging abo ito at unti-unting natunaw. Nang bumagsak ito ay nakita ni Jeffrey na si Bernard pala ang sumakal sa aswang gamit ang buhok ng tikbalang. Bernard? Bernard! Buhay ka? Hindi naman ako namatay, sir. Dumistansya lang ako. Pero syempre, alam kong kailangan natin ng isa't isa kaya heto, bumalik ako. Patawad sa pangiiwan ko sa'yo. Masyado lang akong naguluhan sa sitwasyon, pero kaduwagan pala ang aking ginawa. Kaya ngayon naunawaan ko na ang lahat. Kaya binalikan kita, sir. Teka, wala ka na ba talagang balita tungkol kay Jaren? Wala na talaga, sir. Malakas ang kutob ko na iniwan na talaga tayo ni Jaren. Hindi na bale. Ang mahalaga ay ligtas na tayo sa mapagbalat kayong aswang na yan. Lolo Sanoy, maraming salamat po. Utang po ng buong baryo sa inyo ang lubos nilang katahimikan at kapanatagan. Hindi man po ako tunay na taga rito, ngunit taos puso po ako nagpapasalamat sa kabutihan ninyo. Nakangiti lang ang matanda at nagpaalam na aalis na dahil maaga pa ang kanyang biyahe upang maagang makasakay sa barko. At simula nga noon ay nagkaroon na ng katahimikan ng baryo at nawala na rin ang mga takot at pangamba sa kanilang mga puso. Ang kay Pedro ay kay Pedro. Ngunit ang kay Juan ay kay Pedro pa rin. Nakakalungkot. Pero isa itong realidad na kinakaharap ng ating mga magsasaka o magbubukid hanggang sa ngayon. Maraming mga sakim na patuloy sa pangangamkam ng mga lupang hindi kanila. Pinapalayas ang mga pobreng may-ari ng maliliit na lupa para lamang sa pansariling interes. Subalit, hindi sa lahat ng pagkakataon ay namamayagpag ang mga ganitong halangang kaluluwa. Minsan kasi, nakakatagpo sila ng mga tao o nilalang na hindi nila dapat ginagambala. Sa episode natin ngayon, ating tunghayan kung ano ang nangyari sa pamilya ng ating sender na si Cindy. Alamin natin kung paano napahamak ang kanilang buong pamilya dahil lamang sa kasakiman ng kanyang ama. Welcome sa Kwentong Takip Silim. At naririto ang kwento natin para sa araw na ito. Hello, Miss Anne. Itago niyo na lang ako sa pangalang Cindy.
Babaguhin ko na lang din po ang lahat ng mga pangalan ng sangkot sa mga nangyari. Dito po ako nakatira ngayon sa isa sa mga squatters area ng Maynila. Hindi ko na lang po sasabihin kung saang probinsya nangyari ito sa Visayas. Natatakot kasi ako para sa kaligtasan ko at sa mga anak ko ngayon. Baka po kasi may makakilala sa akin at tuntunin ako rito sa Maynila. Miss Anne, alam niyo po dati talagang may kaya ang angkan namin doon sa isa sa mga probinsya ng Visayas. Sadyang bumagsak lang ang kabuhayan namin dahil sa kasakiman ni Papa. At sa di inaasahang pagkakataon, meron siyang nasagasaang gumanti sa pamamagitan ng isang nakakakilabot na sumpa. Isang madilim na sumpang nakadikit pa rin sa akin hanggang sa ngayon. Dekada 90 ito nangyari. Noong 16 anyos pa lamang po ako. Sisimulan ko ang kwento sa pagsasabing isang garapal na land grabber ang aking amang si Eman. Kahit medyo malaki naman yung lupa na sa amin talaga, hindi pa rin nakokontento ang kasakiman ni Papa. Gusto niya makuha ang halos lahat ng kalupaang nakapalibot sa lugar namin. Pati na rin ang mga lupa sa ibang mga lugar kung saan siya may makukuhang pakinabang. Gumagawa po siya ng paraan para mapaalis ang mga may-ari ng mga lupang ito. Minsan, binibili niya sa napakababang halaga at minsan naman ay dinadaan niya sa pagbabanta at dahas. Kapag nakukuha na niya ang naiibigang lupa, ginagawa niya itong mga taniman o di kaya ay pinapatag upang gawing mga animal farm. Hindi ko na po alam kung ilang ektarya na ang nakakamkam ni Papa noon. Ni hindi ko na rin alam kung ilang pamilya o angkan na ang may galit sa kanya. Ako naman po, aaminin kong hindi ko pa alam na ganoon pala kasahol ang gawain ni Papa. Ang alam ko lang kasi dati, naghahanap buhay si Papa para may maiuwing pera sa amin. Subalit nagbago ang pagtingin ko sa sarili kong ama noong may dinaanan kami isang gabi. Nag-enjoy ba ang mag-ina ko? Siyempre naman po, pa. Palagi talagang masarap ang pagkain sa paborito nating restaurant eh. Nakakawala ng pagod sa school. Ikaw ba, mahal? Nag-enjoy ka ba sa family date natin? Of course, honey. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakakagalang tatlo eh. Ang busy mo kasi. Sorry naman. Tsaka alam nyo namang para sa atin din lahat ng ginagawa ko. Para sa inyo. Oo nga pala, may dadaanan muna tayo bago umuwi. Huh? Saan ba? May bibiliin lang akong lupa para dun sa binabalak kong kuprasan. Pupuntahan ko yung may-ari ngayon. Si Estoy andun na yata eh. Hindi ba may nabili ka ng taniman ng niyog nung nakaraang buwan? Medyo maliit kasi yun. Kaya kukunin ko rin yung katabing lupa nun para mapalawak yung nyugan. Kailangan nga lang patagin kasi puro troso yung andun. Hindi ba tayo matatagalan pa? Antok na ako eh.
Huwag ka nang mag-alala, anak. Sandali lang naman tayo doon. Agad nga po kaming dumiretso sa sinasabing lupa ni Papa Eman, Miss Anne. Hindi naman ito kalayuan sa amin. May taniman ng niyog, pero may katabi itong kakahuyan. Pansin kong puro malalaking kahoy ang naroroon. Hindi nga po makakapasok ang kotse namin, kaya pinarada muna ito ni Papa sa tabi ng daan. Sinabihan kami ni Papa na maghintay na lang sa sasakyan kasi hindi naman daw siya magtatagal. Pero dahil curious ako sa gagawin niya doon, kaya sumama ako. Naglakad kami ng ilang minuto sa kakahuyan hanggang marating ang isang maliit na bahay. Napakaraming sampagita sa paligid nito, kaya't humahalimuyak talaga sa lugar. Kita ko ring naroroon ang isa sa mga tauhan ni Papa na si Kuya Estoy. Pagkatapos, may nakatayong matandang babae sa pinto ng bahay. Miss Anne, isang tingin ko pa lang sa matanda ay halata ko ng galit itong nakatitig kay Kuya Estoy. Kita kong nagngangalit din ang mga ngipin nito nang makita si Papa. Nang mapatitig naman ito sa akin, biglang kumabog ang dibdib ko sa di ko malamang dahilan. Ramdam kong naghalo ang kilabot at kaba sa kalooban ko. Oh, Estoy, ito ba yung may-ari ng lupa dito? Opo, sir. Kanina ko pa ho sinusubukang kausapin at alukin, pero hindi naman sumasagot. Tinitingnan lang ako ng masama. Eh bakit sabi nung may-ari ng nyogan na wag daw nating gagalawin tong matandang to? Hindi ko nga rin po alam eh. Teka, subukan kong kausapin. Kumusta po, Lola? Ako si Eman. May iaalok lang sana. Umalis na kayo. Eh, Lola, hindi nyo pa nga ho naririnig ang sasabihin ko. Alam kong pakay nyo. Hindi ako interesado. Umalis na kayo. Pero, Lola... Alis na! Sige po. Basta gusto lang sana namin kayong alukin at bibilihin namin tong lupa ninyo. Babalik na lang kami bukas, baka sakaling magbago ang isip nyo. Alis na at huwag ka nang babalik! Kita kong kumunot ang noo ni Papa noon. Halatang napiko nito sa sinabi ng matanda. Ako naman ay nagtataka. Kasi dapat wala namang problema kung ayaw ng matanda na ibenta ang kanyang lupa. Dapat ay hindi na siya pilitin pa ni Papa. Subalit base sa narinig ko, nang maglakad na kami pabalik ng kotse, mukhang binabalak ni Papa na sapilitang kunin ang lupang yon. Miss Anne, aminado akong bahay-eskwela lang talaga ang buhay ko. Hindi ako nangingialam o nangangalkal sa hanap buhay ni Papa. Ibig kong sabihin, iyon ang unang pagkakataong nasaksihan ko ang kanyang ginagawang pangunguha ng lupa. Dagdag pa po na hindi mawala sa isip ko ang naguumapaw na galit ng matanda. Hanggang sa pagtulog pa nga ay ramdam ko pa rin ang kilabot sa kanyang titig sa akin.
Kaya nang marinig kong babalik sina Papa kinabukasan, naisip ko nang sumama muli sa kanila. Cindy, bakit ka pa kasi sumama? Wala naman pong pasok eh. Tsaka gusto ko lang makita gagawin niyo, Pa. Oo, Sasha. Andito ka na rin eh. Basta huwag kang manggugulo, ha? Hindi naman pa. Manonood lang po ako. Nakuha lang kasi talaga nung matanda yung interes ko kagabi. Sir! Sir! Problema mo. Napakaputla mo. Para kang nakakita ng multo. Sir! Yung matanda, patay na. Patay na? Paanong tahimik kasi yung buong bahay niya? Di siya sumasagot eh. Kanina pa namin kinakatok, kaya pinasok na namin. Tapos, ayun. Nadatnan naming nakabigti at may laslas sa magkabilang pulso. Dali-dali pong lumakad si Papa sa kakahuyan para puntahan ang bahay ng matanda. Mabilis din akong sumunod habang lumilingalinga sa paligid. Doon ay napansin kong may konting bahid ng dugo ang maraming kahoy sa lupa ng matanda. Maski sa bakod at mismong bahay, meron din. Napatakan din nga ng bahagya ang mangilan-ngilang sampagita. Hindi naman yung tipong bumabaha talaga, pero para bang sinadyang patakan ng konti ang maraming bahagi. Nang makasunod ako sa maliit na bahay, nakita ko nang binubuhat na ng mga tauhan ni Papa ang bangkay. May sinasabi sa kanila si Papa, pero hindi ko ito narinig. Nagtaka lang ako, kasi kapansin-pansing may nakasukbit na mga baril sa baywang ng mga ito. Ilang sandali pa po, ay bumalik na rin kami sa kotse para umuwi. Ano po nangyari dun sa matanda? Hindi ko rin alam kung anong nakain nun eh. Natakot siguro na harapin kami. Po, bakit naman po siya matatakot sa inyo? Di ba may mga barilyo mga tauhan nyo? Ha? Hindi naman. Hindi naman sa ganun, anak. Pasabihin nyo nga sa akin. Tinatakot niyo ba yung mga ayaw magbenta ng lupa sa inyo? Anak, mauunawaan mo rin pagdating ng araw. Papa naman eh. Sabihin niyo na lang kasi ngayon. Anak, ginagawa ko ang lahat ng ito para sa pamilya natin. Para sa inyo ng mama mo. Tsaka, naiintindihan naman ni mama mo ang ginagawa ko. Eh anong balak niyo dun sa bangkay ng matanda? Pati ng bahay at lupa niya. Ipapalibing ko naman yun ng maayos bilang respeto. Kami na ang gagawa kasi wala na siyang mga kamag-anak. Yung lupa naman, gagamitin natin sa maayos na paraan para naman hindi masayang ang sakripisyo niya. Hay nako pa. Ewan ko lang Ewan ko lang. Basta sinasabi ko sa inyo hindi tama yung ginagawa nyo. At hindi maganda ang kutob ko sa matanda. Pagkarating sa bahay, natanaw ko pa sa bintana ang pickup truck namin na asul. Yun ang ginagamit ng mga tauhan ni Papa para kargahan ng mga prutas, troso at iba pa. Pero sa pagkakataong yun, sigurado akong
dala nun ang bangkay ng matanda. Natanaw ko ring doon nila ito nilibing sa gilid ng palayan. Medyo may kalayuan na rin sa likod ng bahay namin. Noong magdadapit hapon naman po, nagulat ako kasi may dumating na isa pang truck. Mas malaki ito at may lamang mga troso. Pagkatapos, ibinaba ng mga tauhan ni Papa ang mga troso sa may likod bahay. Tsaka umalis agad yung truck. Lumapit ako sa tumpok ng mga kahoy na yon. Nanlaki ang mga mata ko sa napansin. May bahid ng dugo sa isa sa mga yon. Nakumpirma kong galing yon sa lupa ng matanda. Doon din ay sumaklob sa akin ang matinding kilabot. Napalingon pa nga ako sa bandang pinaglibingan sa matanda kasi naramdaman kong nakatitig siya sa akin. Pero wala naman akong nakitang kung sino ron. Cindy, saan ka ba galing? Kanina pa kami nagsimulang kumain. Bakit ngayon ka lang? May tinitignan lang po sa labas, Ma. Ayos ka lang ba, anak? Parang nananamlay ka yata. Anak? Wala po akong gana, Pa. Dahil ba yan sa lakad niyo kanina? Ewan ko ba, Ma? Pero hindi talaga ako mapalagay dun sa matandang yun eh. Cindy, ayos na yon. Nailibing na namin siya ng maayos. Tapos padadasalan ko na lang. Hindi yun, Pa eh. Hindi yun. Pakiramdam ko kasi talaga. Ewan, basta pakiramdam ko andito siya sa paligid. Paano nandito sa paligid? Anak, huwag ka nga magbiro ng ganyan. Aakyat muna ako sa kwarto, Ma. Wala talaga akong gana eh. Sorry po. Kahit sa loob ng bahay, ramdam ko pa rin talaga ang masamang presensya at galit ng matanda, Miss Anne. Kaya naman, kinandado ko ang silid ko. Tsaka sinaradong maigi ang mga bintana. Sinubukan kong matulog na lang. Pero hindi talaga ako mapakali. Sumapit na po ang hating gabi. Gising pa rin ako. Hanggang sa namalayan ko na lang na nangangamoy sampagita ang kwarto ko. Napaisip ako. Kasi wala namang pwedeng pagmula ng amoy. At bigla akong napabangon nang matauhang kaamoy ito ng lugar ng matanda. Doon din ay narinig kong nagsumigaw si Papa. Kaya dali-dali akong lumabas ng kwarto at pumunta sa may likod bahay. Papa! Paano nangyari sa inyo, Pa? Cindy! Cindy, anak! Yung mga troso! Naging mga katawan ng tao! Ano bang sinasabi niyo, Pa? Teka, pupuntahan ko po. Cindy! Cindy, bumalik ka rito, anak! Ano bang sinasabi niyo, Pa? Paanong... Ah! Napatakbo ako pabalik sa loob ng bahay nang makita ang sinasabi ni Papa, Miss Anne.
Totoo nga po. Yung mga nakatambak na troso sa likod bahay ay naging katawan ng mga tao. Nakahiga at pawang mga naaagnas. Pilit gumagalaw, ngunit hindi makabangon. Maging si Mama po ay nakita rin ang tumpok ng mga katawan nang mapadungaw ito sa bintana. Sinarado po namin ang lahat ng mga pinto at bintana. Ngunit, nang dahil sa ginawa namin, ay tuluyang nilamo ng amoy ng sampagita ang buong bahay. Ilang sandali pa po, may narinig kaming napakaraming mga yabag sa labas. Sinilip ito ni Papa at kita ko kung paano mamutla ng husto ang kanyang mukha. Doon na rin po ay napansin kong lumabas mula sa tulugan ng mga kasambahay at tauhan si Kuya Estoy. Sir, ma'am, anong nangyayari? Estoy, minamaligno tayo. Minamaligno ang bahay. Minamaligno? Anong ibig niyo sabihin? Kuya, hindi niyo po ba napapansin? Amoy sampagita ang buong bahay. Masyado nang masakit sa ilong. Ha? Wala naman po ma'am. Baka ho guni-guni niyo lang. Paanong guni-guni? Nandyan pa nga Tapos, yung mga troso sa likod, naging mga bangkay. Andyan na sila. Andyan na sila. Tumakas na tayo rito. Umalis na tayo. Sir, anong nangyayari sa inyo? Sinong nariyan na? Tingnan mo sa labas. Andyan na sila. Gagantihan nila ako. Gagantihan nila ako. Gagantihan ako ng mga pinatay natin. Estoy, tumakas na tayo. Miss Anne, bumagting ang tenga ko sa narinig. Totoo ba? Nakapatay ang papa ko? May mga pinatay ang Papa Eman ko? Kaya kahit balot ng kilabot, pinilit ko ang sariling sumilip sa labas ng bintana. Doon ay natanaw ko ang maraming mga taong naglalakad. Naaagnas din ang kanilang katawan. Tapos napakarungis ng mga suot. Ang ipinagtataka ko lang, hindi nakikita ng mga tauhan at kasambahin namin ang lahat. Hindi nila nakikita ang mga naglalakad sa labas at troso pa rin ang tingin nila sa mga bangkay sa likod. Kahit ang amoy sampagita ay hindi rin nila napapansin. Doon ko naisip na baka ilusyon lang ang lahat. Tapos kami lang nila Mama at Papa ang apektado. Anong ginagawa mo rito? Eman, anong nangyayari? Pa! Anong ginagawa mo sa loob ng pamamahay ko? Anong kailangan mo sa akin? Ano bang nakikita mo, Eman? Lumayo ka! Lumayo ka! Huwag! Huwag! Tulog! Nagulat na lang po ako nang biglang magsumigaw si Papa. Doon din ay nabali ang hinala ko na ilusyon lang ang lahat. Kitang-kita kasi namin ni Mama at Kuya Estoy ang bumakat na kamay sa leeg ni Papa.
lalong sumidhi ang kilabot na nararamdaman ko. Pero ayoko namang mamatay ang papa ko. Kaya naman, nilakasan ko ang loob at lumabas ako ng bahay. Pipigilan pa nga sana ako ni Mama, pero hindi niya ako nahabol. Binaliwala ko na lang ang tumpok ng mga bangkay at ang mga naglalakad na maligno sa bakuran. Nagtuloy-tuloy lang ako nang hindi lumilingon. Todo ang kalabog ng dibdib at rumaragasa ang luha. Takbo lang ako ng takbo hanggang sa marating ko ang puntod ng matanda. At doon nakita ko ang kanyang kaluluwang nakalutang sa lupa. Nakatingin ng masama sa malaking bahay namin. Lola, patawarin niyo na po si Papa. Andito po ako para taos-pusong humingi ng tawad sa inyo. Nakikiusap po ako. Patawarin niyo na po si Papa. Huwag niyo na po siya kunin sa amin. Nakikiusap po ako. Pakiusap po. Hindi po sumagot sa akin ang matanda. Lumingon lang ito sa akin habang nag-uumapaw pa rin sa galit ang mukha. Iyak lang ako ng iyak doon hanggang sa tuluyan siyang maglaho. Miss Anne, nang bumalik ako sa bahay ay wala na ang papa ko. Napakahigpit kasi ng pagkakasakal sa kanya. Halata sa markang naiwan sa kanyang leeg. Sa kasamaang palad, hindi po natapos doon ang kalbaryo namin ni Mama. Hindi na po kasi kami iniwan ng amoy sampagita. Sa loob man o labas ng bahay. Kahit ang mismong matanda ay maya't mayaring nagpapakita sa amin. Yes, anak. Itutuloy niyo bang pagbebenta sa bahay? Oo. Ibebenta ko tong bahay, pati ang lupa na nakapangalan sa atin. Yung mga kinamkam niyo ni Papa, ipamimigay ko sa mga taga rito sa probinsya. Kung ito lang ang paraan para makawala sa sumpang ito, gagawin ko. Okay sana kung matatamasa pa ng mga napatay ni Papa ang lupa nila, no? Kaso hindi na eh. Hindi na maibabalik ang mga buhay nila. Cindy. Mahal ko kayo ni Papa. Mahal na mahal. Pero hindi ko makakalimutan kung pinalaki niyo ako sa ganitong paraan. Miss Anne, ibinenta nga po namin ni Mama ang bahay at lupa. Tapos ipinamigay ang mga kinamkam ni Papa. Agad din kaming lumuwas ng Maynila upang magsimula ng bagong buhay. Umaasa kami noon na maiiwan namin sa probinsya ang sumpa ng kasalanan ni Papa. Ang kaso, nagkamali kami. Kahit po kasi rito sa Maynila ay sinundan pa rin kami ng matanda. Patuloy pa rin kaming nakakaamoy ng halimuyak ng sampagita. Bagamat, hindi naman ito naaamoy ng iba.
Nagpapakita rin sa amin ang matanda. Lalo na po kay Mama. Kita ko kung paano bumagsak ang kalusugan ng katawan at isip ni Mama. Kita ko kung paano lumabo ang pagitan ng katotohanan at ilusyon para sa kanya. Umabot pa sa puntong napagkakamalan na rin niya akong hindi totoo. Kaya't hindi namin nagawang makabangon. Naubos lang lahat ng nadala naming pera sa pagpapagamot kay Mama. Hanggang sa tuluyan na nga po siyang mamaalam makalipas ang 5 taon. Miss Anne, sa ngayon po, nandirito pa rin ako sa Maynila. May asawa at mga anak na rin. At kahit hanggang ngayon, nagpaparamdam pa rin sa akin ang matandang babae. Hindi naman niya ako sinasaktan o tinatakot. Basta naririyan lang siya at umaali-aligid sa akin. Tila ba may planong hindi ko sigurado kung ano. Dito na po ako magtatanong sa inyo. Paano ko kaya matutulungang sumakabilang buhay ang kaluluwa ng matanda? Bakit po kaya patuloy pa rin siya sa pagpaparamdam sa akin, gayong hindi naman ako ang may kasalanan sa pagkamatay niya? Sana po ay matulungan niyo ako, Miss Anne. Sana po ay matulungan niyo akong makagawa ng paraan upang matahimik na ang kanyang kaluluwa at mapayapa ang kalooban ko. Maraming salamat po. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Lani Gagarin, Galactic Star, Kriza, Happy Beans, Elea, Shirley Carillo, Ethan MMA, Margie Hadate, Mary Jane Monteclaro, Tyne, Vincent Rivera, Miss Alena. Magbabasa naman tayo ng pinakamagagandang comments mula kina Night Fury at Ella Ramos. Sabi ni Night Fury, "To be able to wake up every morning and start anew is a miracle itself. Let us not allow ourselves to be swayed. Remember the teachings of the Lord and keep the faith." Have a good one, y'all! Sabi din ni Ella Ramos. Watching from Abu Dhabi. Thanks po sa magandang kwento. Every night po nakikinig kami dito. Sometimes po, araw kapag day off. God bless you all. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takip silim at sityo bangungot, ito ang inyong lingkod, Miss Anne. Nagpapasalamat.